When the toys of life are come and my heart is torn between, I think me the burden of the cross they cannot bear. When the joy has departed, oh my sorrow-stricken soul, this one thing I know for sure, my God is in control. His way is perfect. His way is perfect. Though I don't understand, His wise and loving plan, His way is perfect. His way is perfect. Take my life and make I'll set them purified. That makes no mistake, His way is best. Take my life and make I'll set them purified. That makes no mistake. His way is Book of John, please. Chapter 12. John 12. Wait a minute. Verses 23 through 43. Okay. 23 sabay-sabay tayo isa. Ready? Begin. And Jesus answered them, saying, The hour is come that the Son of Man should be glorified. Verily, verily, I say unto you, except all the tree fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. He that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. If anyone serve me, let him follow me, and where I am, there shall also myself be. If anyone serve me, he will my Father honor. Now is my soul troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour, but for this cause came I into this hour. Father, glorify thy name. Then give they and hear a voice from heaven saying, and God glorified it and will glorify it again. The people therefore that stood by and heard it said, Let it thunder. Others said, An angel spake to him. Jesus answered and said, This voice came not because of me, but for your sakes. Now is the judgment of this world. Now shall the prince of this world be cast out. And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. This is faith, signifying what death he should die. Father in heaven, thank you for this moment, that we could now approach your throne grace. Bless us all to the blessing, and we might be prepared to make decisions for you to work in us and through us. We could always say, Father, in Jesus' name. Amen. Ako po tayo.
Maganda itong ating pupunin tema. The Son of Man, in verse 23, should be glorified. The Son of Man should be glorified. Meaning, isang punto na nakikita ko rito, ay dapat maluwalhati ang anak ng tao. Kasi, itong ating, sa ating buhay, may mga pagkakataon na we have reached a certain level, but we should be better. We should perform better. We should be doing more for the glory and praise of God. So, yun ang kailangan natin. That we should give glory to the Lord of the Lord. Ibig sabihin nandun yung punto na talagang mara tayong nilalayo, mara tayong patuturuan. Eh, hindi, ganun kagaling, mabot natin natin yung patuturuan sapagkat napakaraming bagay na ating gawaanan. At bagamat kumisan, we want to reach our destination the fastest possible. But God doesn't work according to our own timetable. Kaya ganun tinatanong natin dyan eh, Lord, ano pong dapat kong pagtuwin para ako'y maging kalugod-lugod sa inyo? Mag-please kayo para yung desire ninyo sa pamagitan ko ang mangyari. Yun yung mga desire na nasa ating puso na hinilapit natin ating mga sarili sa Kanya upang yung Kanyang plano sa pamagitan natin ay Kanyang gawin. Kasi yun ang talaga ng reward. Hindi yung Lord, gawin ko ito. Alam ko, matutuwa ka. Hindi po gano'n sa Christianismo. Lord, alam ko na nag-bless ako na ginawa ko ito. Ay gagawin ko ulit o mag-bless ko ulit. Hindi gano'n. Kundi, just keep pleasing the Lord in His terms because He knows what He is doing. He knows when to bless us. He knows when to use us. Kaya sa atin, tuloy-tuloy lang. Kaya itong ating punto ay mga punto na nawa, makapulutan natin ng mensahe para sa ating pagbibigay lugod kay Kristo. Kasi pag nabigyan natin lugod si Kristo, siya naman magbigay lugod sa Ama. So, magiging natin. At kailang i-deserve natin yung gano'n sapagkat siya ang Panginoon ng buhay natin. And of course, the ultimate thing is that God may be glorified. Kaya yun ang ating ultimate. Kaya itong verse 23 ay hindi natin. 12:23. And Jesus answered saying, the hour is come that the Son of Man should be glorified. Alam niyo ang punto nito? He was about to go through the days of His passion. Malapit na siya dahil sa puntong isang linggo na talagang struggle. Kaya patungo doon ang sitwasyon. Kaya yung termo ng batigit should be. Kasi naman should be glorified. At kinakailangan badaan niya doon sapagkat kung hindi siya badaan, hindi ma-glorify ang Panginoon. At hindi rin mag-glorify ang Panginoon. Kaya ito ay isang kinakailangan daanin. Kaya sa atin yun, yung mga pagsyon sa buhay, kinakailangan daanin natin para may prueba ang ating panampalataya at talagang makikita ng Panginoon na sa ating pagdaraan dyan, pag nalugod siya, blessing sa atin. Okay. The Son of Man, okay, ang tema natin, the Son of Man should be glorified. Unang punto ay the motivation. Motivation. Kasi motivation, pag yun
thinking about is something that causes a person to act. Halimbawa, ikaw nagpapakatapat. Ano man ang dahilan, yun ang iyong motivation. Yun ang iyong dahilan kung bakit nagpapakatapat ka. Tayo. Bakit nagpapakatapat? Para mag-bless? That's the wrong motivation. Para ipakita natin na kaya rin natin magpaka-Kristiyano. That's good, but that is a wrong motivation. Ano ba ang motivation natin? Kaya na nagpapakatapat sapagkat unang-una, yan ang kalooban ng Diyos na ating kalooban at ma-please lamang natin siya sa akin sapat na. Bahala sa reward. That is not my business. That is the Lord's business. Let's keep praising the Lord. Let's keep doing His will. At yung kanyang tungkol ay gagawin sigurado gagampanan niya. Paano gagampanan natin ating mga kanya. So, the motivation of the Lord is, now that the hour is come that the Son of Man should be glorified. Ano nakikita ko rito? Bagamat alam niya ang kanyang dadaanan na puro paghihirap, pagtitiis. Talagang nagbigay siya ng ganitong pananalita na it should happen. Actually, he identified to hinder him. Kaya nag-pray siya. Nung siya ay nasa kalagitnaan ng atake ng kalaban, sabi niya, kung maaari, let this cup pass by me. Nevertheless, not my will, but thy will be done. So may mga pagkakamatindi yung pagsubok natin. But we got to keep ourselves motivated. Keep yourselves motivated. Yan ang kailangan natin. Kailangan nakikita ang ating determinasyon. We should keep on going to that point where we could glorify the Son. Number 2. Very, very essentially, it said the God of wheat falling to the ground and die, it abideth alone, but if it die, it bringeth forth much fruit. Ginamit itong analogy ng tungkol sa pagwin, tungkol sa wheat. Na itong wheat, alam nyo, yung pinaka-seed coat niya ay crystal ang dating niya. Kaya pag ito ay yung basagin, pag hindi mo ganyan pagkahataw mo, ito ay lalayo. Sapagkat parang crystallis siya. Nabalot siya. Yung buhay na sa loob, binalot ng parang crystal yan. Madulas siya. Kaya pag ginataw mo, pag hindi na magandang talagang lalayo ang gusto niya. Now, yun ay pinaka-protection ng buhay na sa loob. May sabi mo nun, except a corn of wheat falls into the ground and die. Ito ba nito mo? Okay. Gamitin natin yung mais. Alam mo yung mais din ay yung mga lagi. Sino kumakain ng kinabog dito? Dito to. Ayan. Yun. Inalis yung seed coat. Parang sa latin. Now, not unless the seed coat will die, hindi abutin yung buwan na sa loob. Pero pag ito ay nabasa, masisira na yung protective measure ng buto na yun. Abutin yung buwan na sa loob, yun makikita mo na yung patak ng ventilasin ng tubig. Pag inabot to, sigurado, mababasa masisira yung seed coat niya. Ngayon, pag ito'y naipon na, pag punla mo, yung basa ng lupa ay ganyan, sisirain yung seed coat na yan at makikita mo tutubo na yung mais. Okay. Kaya, ang isang butil ng mais, pag ito'y lumaki, mayroong kumisan dyan, yung direct seeding ito eh. Mayroong
reason yan. Pinakamarami mo nakita, if my memory tell me, 5. 5 na sunod-sunod yun. Pero malaki rin yung mais. Na bawat isa, yung isang busal ka tao o busal? Busal ka, para sa iyo, o busal? Busal. Thank you. Busal. Okay, yung busal. Busal. Kasi pag isa, busal. Pag kinain mo yung yung bibig ko, busal. Pero busal, bilangin mo yan ang buto. Especially pag sweet corn ang kinakain mo. Isang buti lang yun. At ilang busal ang nasa isang puno. Sabi ang pinakamarami ko nakita, 5. Sobrang yun. Pero isang binita. Now, dito makikita tayo yung form of wheat. Nakikita nyo sa makikita ng picture, nakikita nyo sa makikita ng palabas, yan ay nakikita ko, there is a stalk and there are this wheat grain. Yan, may mga mahabang tangkay na may clip. But the thing is, nakikita mo pag ito itim na yung parang ikaw ay nagtatanim ng palay. Yung isang tanim kong kumisan, lalaki ng gusto yun, ang dadami yan. Isa, ganyan ang karami. Isa, now, ano ba naman? Exert a form of wheat, fall into the ground and die. It abided alone, but if it dies, it bringeth forth much fruit. Ano yung ibig sabihin dito sa atin? Tayo kasi, kaya matiniswagan natin, sapagkat ang job ko napakaraming pamamaraan para tayo ay may pangako ngayon, yung bigay-bawi pa. We make a commitment to serve the Lord with all our hearts. And then, with all dedication, but after a while, we get it back. Binabaw natin. And then, we make our rededication, get it back, and make our rededication. Nakakita ko bakit ganun tayo. Ang kulang sa atin ay kulang tayo ng devotion sa salita ng Diyos. Once na abot natin ang level of maturity, hindi ibig sabihin na nandiyan ka na palagi. The devil will do everything to pull us down by reviving our world senses, desires, worldly desires, and all this. Talagang gusto niya balikan natin yung mga sanglibutan natin panglasa na ayaw mo mga loob. Kita mo yung mga panulit yan, yung mga malaswag. Sa una, pag malakas na ayaw mo, pero pag nanghina ka, gusto mo, at may pagkakataon na hindi, diba? Bakit? Nanghihina ka na. Nanghihina tayo. Kaya, yun yung mga pagkakataon na nawawala yung pagpagdita pag nasa mamunga, pero pag nasustain naman niya sa mga natin, daily, personal, Bible reading, and especially when you begin to have devotion, iba rin sa niya. Kaya maliban, sabi mo na, exert the God of wheat, fall into the ground and die. So natin yung wala na, hindi mo pa rin ibalik sa natin. Kasi namatay na. And once that happens, umasa ka, may pamumuhan. Pero alam nyo, may mga pilit naman na talaga nagsimula ng kalawang ganda, gandang uli, nagtuyo. Kaya namatay. Hindi nakabot sa pamumuhan. Sapagkat, nakakita na kayo ng mga palay na maganda simula, gandang uli, dahil walang ikita mo, naginilaw na yan, at pumuksak.
Kaya sinabot na walang dilig, doon siya namatay. Nakita na kayo, naka-observe na tayo. Ganun din sa mga tayo. Kailangan diligan natin ating pagnanasa mo mo. Ang may tubo na eh. Gusto na yung pagnanasa na eh. Pero not unless we will keep on caring for ourselves with the water of the Word, by reading, by having devotion, by listening to preaching, and things like that. Maliban sa ating assignment, tuloy-tuloy. Mamumula na sana natutuyo pa, nawawala at hanggang sa panumuli. May mga palay na hindi nagtuloy sa panumula. Walang nangyari. Bakit? Nagkulang tayo sa pag-aaral. Kaya, ano ito? Condition eh, kailangan mamatay tayo. Ngayon kaya mamatay yung pagkanasa natin? Kasi bumabay ka sa atin. Dati ayaw na natin, ayaw natin makinig sa mga chismisan niya. Pero pag naman, naribag ulit. Dati ayaw na rin natin yung pagbayarong dyan ng mga puro kasinungalingan dyan, o mga kasinungalingan dyan. Binabalik natin. Kaya natutuyo yung pagkanasa na mamuna, na makakakil na makatulog. Natutuyo. Kailangan alagaan natin. Let it be watcher by the word. Kaya, paano yung sige? Devotion tayo, at ano nangyari? Sige, tuloy din ang ating devotion. We've got to keep doing that. Kaya nga, wala ko nagpupunod gawin, kung magandang muna ito, it must fall to the ground and die. If it will not die, it will abide forever. But if it dies, it bring it forth God's fruit. Kaya, there must be falling into the ground. There's a presenting to the Lord and don't let it there. Huwag mong pagpawisin. Pag ginawin mo, sayang. Maliban sa mamatay tayo sa laman, sa desire ng laman, sa mga ating pagnanasa, yun yun, papasalamat ako sa Bible reading. Pag umaga, yan ang aming ginagawa. Kahit ako nag-isa akong visa, kahit ako nag-isa, tuloy-tuloy ko pagbabasa. Makabasa ng 3 chapters doon. Tapos sa stop devotion, 3 ulit. Bisan 4, 3 devotion. Nag-impress din ako pag wala nakapunta ng 1:35. Bakit? Babasa ng Bible. Devotion, impress. Pagkatapos niyan, yung regular Bible reading namin. So, meron kong personal Bible reading sa aking sinisimulan na mula Genesis, nasa na pa yun, nasa Minor Prophets. Meron pa kami ginagawa naman dyan, meron din dito. Meron din iba dito sa ating services. Pero yung mga yan, regular yan. Sa Saturday, minsan iba naman. Regular din na tuloy-tuloy yan. Hindi na nagagalit yung ating yung ating minabas ng Friday, Saturday. Hindi na nagagalit natin yung ating devotion dito. Kasi, just, ano rin? Just Bible reading. So, ano ito sabihin? Ito ay blessing sapagkat ito ay sustaining. Kaya, pag tayo nagpulong sa area kasi, siyempre, gusto ko naman siya. Pagkalit pa sa atin, marami. Ay, pag tao ka lang magbasa, wala ka ng gana. Kaya ka naman nagbabasa, sapagkat nakikipasa ka. Pero yung ikaw mismo ang magpasyal, pagpursigin, at pagpatuloy. Pag wala na yung pagpupusa mo sa bagay niya, mahina ka na. Yung pag yung iba nagbabasa, wala kang panahon, kung minsan nagkakaligo ka pa, delikado ka na. So, una, ay in order for us to glorify the Lord, let us be motivated to do it. Number 2, we should
make provision, exempt a common faithful to work and die, abiding in them. Na dito sa verse 25, he that loveth his life shall lose it, and he that hated his life in this world shall keep it unto life eternal. Na pag ikaw ay patay na sa desire ng laman, ng sanlibutan, ng desires of Diablo, ibig sabihin, your attitude ay, you are not in love with your life anymore. Kaya ito tinatawag natin yung paradox. Ito ay declaration. Number one is motivation. Number two, condition. And number three, declaration. Declaration. He that loveth his life shall lose it. And he that hated his life in this world shall keep it unto life eternal. Ano ito? Ito ay isang paradox. A paradox is something unbelievable but true. Bakit naging paradox? He that hated his life shall he that loved his life shall lose it. But he that hated his life in this world shall keep it unto life eternal. So if you love your life, you will lose it. If you hate your life, you will find it. As ang salitang hate dito, it means what? Meseo in Greek or thesis, which means to love less. To love less. Okay. So if you have your motivation to have your devotion and do it in an increasing manner, you are increasing that love for the Lord more than the world, more than yourself. And you want to love yourself lesser and lesser and lesser and lesser. And because of that, you will find your life. Kasi, unang-una ito, napakasimple yan. Ang problema lang, dinadaan ng Diablo, hindi pinapakilala. Unang-una, kanina ba itong buhay na ito? In the first place. Nung atin ito, through LRT, binasak natin, nasira. So, ano ginawa ng Panginoon? Okay, nag-provide siya ng Savior. Tayo, inabot sa tanong ng Diyos ng redemption. Ano redemption? Pagtubos. Ang redemption ay nagsanla ka ng sanla, di ba, sa mga ahensya. Sanla, tubos. Yung sanla, ikaw ay nag-prenda. Binigay ka, hindi mo hawak yung gusto mo, yung cellphone, camera mo, sa pag-isip mo. Yan ang maging kanya, tumakas mo, maging kanya habang nasa ahensya, yung iyong isip na. At pag ready ka ng tupusin ito, pag ready ka ng tupusin ito, anong kailangan mo? Yan, kailangan ng pera, ibigay mo yung katampatang pantubos. Pag kulang, ibigay sa'yo. Nalibat ko, kasunod ko. Pero kung tuloy, bigyan mo na yung katampatang pantubos, ibigay na yung isin na. Tayo, ang ating pantubos, pinutubos ng Diyos sa si Kristo. Kaya, binilin ka tayo sa magitan pa ng dugo at pag-aaral tayo ng Diyos. Ang problema, nakakalimutan natin sarili na tayo wala na sa sarili. Na dapat ang ating buhay, hindi na tayo magpasyan, kundi siya na. Kasi naging alipin tayo ng Diyos. Yung alipin, walang sariling desisyon. Walang ganan sa sarili. Walang plano sa sarili. Walang ano ng bagay ng pang sarili. Wala. Lahat ng bagay
bigyan mo pagkakataon, ang yabang na. Ang yabang na. Di mo ba? Amen ba yan? Bigyan mo na pagkakataon, ang yabang na. Kahit walang nanggaling ng alam niya, walang buwan. Kasi bigyan mo pagkakataon niya, ang mayabang ka. Human nature. Kakaya, pero minsan wala yung bigyan. Maganda yung manatili tayo sa mga Lord, salamat po. Kayo ang buhay ko. Kayo ang lahat. Kaya sabi, our sufficiency is of God. Bakit? We brought nothing to this world, it is certain we can carry nothing. Kaya, you have got to lose your life to have it. If you love your life, you will lose it. But if you have to lose your life, you'll have it back. Ibig sabihin, kung ano yung plano niya, gusto niya, doon ako Lord. Pero kasi hindi. Itong paragraphs dito. Kaya nagkaroon ng declaration mo ng Kristo. Na he that loveth his life shall lose it. Hindi, pagkakawa sa sarili mo, di ba? Ang isang tao ilang sa sarili. Naku, kailangan lahat ng bagay gawin ito para sa akin. Kung sarili, kung akin. Pero kung you lose your life, hindi na decision kasi yun. Maganda yung sinasabi, pero magabat na pera ko, pero hindi na ako magpapasya. Sila. Tatay ko ng bahala sa akin. Ano gusto niya? That's it. Yan ang tinuturo sa naman na ang hirap natin abutin kung minsan. Okay, that's going to be important. 26. If anyone serve me, let him follow me. And where I am, there shall also my servant be. If anyone serve me, him will my Father honor. Declaration. I mean, decision. Itong decision na ito ay may kasamang determination, may kasamang devotion. Okay. Ano nga rin natin magkita dito sa decision na ito? Ang pag-decide natin ay gusto natin sa mga you've got to make a decision towards that. Decide to follow the Lord. Especially sa paglilingkod. Actually, this verse talks about servitude. Sa paglilingkod sa Kanya, ito, naglingkod na tayo sa Atanas eh. Ngayon pa naman paglilingkod sa Diyos. You have got to make a decision to follow the Lord. Number 2, ang sabi niya, if you want to serve the Lord, follow by the Lord, there shall also my servant be. Kung saan siya, nandiyon ka niya. Number 1, follow the Lord. Number 2, be loyal to the Lord. Kung saan siya, nandiyon siya. Hindi yung, masa na aking alipin. Ba't wala? Ito nagwawala. Ito nagwawala. Hindi dapat nagwawala. Ang nagwawala. If you have to serve the Lord, you've got to make a decision. I am resolved no longer to leave your child by the word delight. Have a resolution and direct decision to follow the Lord. Number 2, loyalty to the Lord. Number 3, if anyone serve me, he will be under honor. Decision to be honored is by serving the Lord. Kaya, follow the Lord, be loyal to the Lord, serve the Lord. You've got to decide to do that. Kaya, alam nyo,
Pero pinaka-susi niyan, you've got to fall into the ground and die. Lord, ako ay hindi baling mawala sa picture. Basta kayo ang makita, masaya na po. Alam niyo kung saan kasi nakalaan ang mga trio, mga trio, kung saan nakalaan para mamatay ng mga. Nakalato para sa lupa. We've got to understand that unless the seed will fall into the ground, nasaan mo bigyan? He that falleth on me shall be broken. Ayan natin, Lord, ito na ba ako? Your will be done. Let us be broken na Lord. Ayan natin, pasagin tayo ng Lord. Alam niya kung anong gagawin niya. Hindi naman sinabing pupurbusin. Whosoever shall fall to the ground, fall to the Lord shall be broken. But unto whosoever it shall fall, it will blind him to power. Kaya, let us fall unto the Lord. Lord, batid niyo kung gaano katigas ang puso ko pag pinag-usapan ng pag-ibig ko. Batid niyo kung gaano katigas ang puso ko pag pinag-usapan ng ambisyon. Plano, tiyenda. Lord, let me fall on me that I might be broken. Pero ang number niya yung pare. Hindi yung tingnan mo lang, nayayapang na. Pwede mo ano? Talagang mabalik yung sarili Pwede na dito. kapalpakan. Ito yung araw-araw mo, hindi mo pa puso. To fall out of you Pag hintek sa'yo, nakaroon ka, piso. and make me broken every day. Hindi siya yung... O yan, ginagawa na araw-araw, Hindi siya yung... sigurado, yung maraming kaya. Kasi Hindi naman din pag ikaw ay araw-araw broken, yung room niya, siyempre, lumalago ka, pag nanguli, maguguwa ka na. Ay, sila din mo buhay. Kaya mo buhay. Sapagkat, hinahayaan nila yung job mo lang, tigil ng ating daily yung gamit ng cellphone. activity for the Lord. Ano yun? Follow. Instead of following the Lord, we follow our own reasons. Number two, instead of being loyal to the Lord, we withdraw loyalty. Naalala ko si Aaron dati. Si Aaron, nung siya ay pinipipagpapag. Sabi nila naksunod niya, Sir, we are withdrawing our yung support, our commitment of support. Hindi naman kaya. Kaya, pagkatapos, hindi rin sila mag-awal. We are withdrawing our commitment of support. That word. Hindi ko maano yung right word. Patay yung support mo yung withdraw. From that point on, wala na. Umigay na siya. Yung militar, nag-withdraw. Ano yung tatlo? Dito? What is the third one? You're to be honored, serve me. Gusto mo malawalhati ka? What do you do that? Let's read again this verse. Verse 26. If anyone serve me, let him follow me in what I am. There shall also my servant be. If anyone serve me, him will my Father honor. Kaya ang kanyang parangalan ay yung mga nagilingkod sa kanya. Kaya, maliban sa tayo magkaroon ng decision na maglingkod, huwag kayo umasa ng parangal. It is personal, all-in-one decision. You have to make the decision to follow, to be loyal, and to honor Him by serving Him. Not the letter, serving Him, not ourselves. Huwag kang palaya kay Satanas. Ngayon, nakikita ko
kasi nakapag-devotion kanina. At yung araw-araw, yun yung talagang loyal ka. Minsan ka lang tumigil sa pag-devotion mo. Ang hindi ng tama sa tama mo. Pag dinagalan ka, nako, hindi ka papayag ng matatluhan. Hindi ka papayag. Ikaw lang hindi papayag. Kasi ito ang isang nangyayari pag-uusap. At yung ating usap. Natin po ito, the Son of Man should be glorified. If you have to do this, be motivated. Be the condition. You've got to have a declaration. And be firm in position. Siguro. Be the second. At this moment, what this? Hindi ko na kailangan naman sa inyo. Hindi na kayo dito. Magpasya kayo sa inyong puso. Pasya kayo. Ano? Salamat po sa motivation. Lord, salamat po sa condition. I'm going to give the condition. I'm receiving the motivation. I'm going to give the condition. Lord, salamat po sapagkat I am accepting the declaration. And I am making a personal decision. Lord, bless us. Allow us to make our personal action in relation to the masters. That we might follow your footsteps, Lord Jesus Christ. That we should glorify thee, Lord Jesus, for the glory of the Father. Salamat po. Bless po kami. At lalo niyo ang pagtingin ng aming pananatiling broken, falling to the ground. Lord, lumagay kami kung saan niyo kami itinatalaga. Tulad ng isang butil na dito. Ito ang dapat nakatalaga sa lupa. Hanggang sa ito ay tumubo, lumaki, bunga, at pakinabangan. Lord, na kami mga piling, Lord. Lay in the area where you want us to do that. Ito, katiwala po namin sa natin ito sa Panginoon Jesus. At this moment, we're going to sing a song, right? Sing the song number 43, There's Power in Blood. Would you be queen of the world?
Okay, sa ating in-expect na doon para participate tayo, open meeting is coming Friday, we'll start at 8. Plus, kung yung mga gabi. Mga preachers, prepare for the message, and Vermont testimonies. Ano po, kung natin make it exciting. Gawin natin maging exciting ito. Ayun natin nag-dulo. So, yung motivate yung iba. Very important. It should be motivation to others. At yung talagang concern ay not necessarily lahat ng concerns mo ay nakalagay mo sa listahan mo. Maglagay ka lang na talagang desire mo na gusto mong different kapatid. So, kung isama yung mga secret, then, kung narinig mo, ang private mo na request, isama ka. Okay? Ano pa? Now, prepare heart. Bless heart. Come with expectation. At hindi mo sa panahon na yung prayer na nakamamotivate sa yung response. Bakit dapat panalangin? Yung ating activities sa church, so we start praying for the kaya yung kung ano nakikita nyo, ito yan, our attention. Pahirap ang iyong mga tayo. Huwag kayo maging pulis ng pastor. Anong pulis? Ang pulis ay anong muli? Hindi sila, nagsasalita, nagwawala. Pulis. And that is one of the big error among the online. They try to police the leader. So don't be a police your pastor. Yung contribute, nakita mo, mukhang may kailangan si pastor dito, o yung leader mo. There are many ways sabi nga to minister. Diba? Hindi ba, meron mo sa patient care naman, hindi ba mas maganda ka dito? So nakikita ko lang. So yun, maligay, i-check, pulis ka. Tama? Yun ang failure ng maraming alalay. They know what they are supposed to be doing. Instead of alalay, they are policing their alalay. And that causes the flood
as alalay. Siguro, yun ang nakalakay sa bahay, pagtimbagal, sigawan dito, sigawan doon, hindi marunong hindi na temper. Ano yung mga hindi temper ang gamit? Yun yung nagwawala, nagsusulit. So, yun na, we should have that corrected. Then the Lord correct that in order for us to be doing things properly. Kaya nga yung sabi, temperance. Diba? Kaya may tumalog dyan na maaari na po correct na po tininig mo na sa mga kamotivate ko. Pwede ba? Hindi. Sungay! Tapos na. They good. They're evidence. They're acting as priests. Ano di kami abang-abang? Tama po? Ikaw ay nasa baba. Huwag ka maging priest. Hindi magpulis ka na lang at doon ka magwala na magwala. Doon ka bagay. Pero kung alalay ka, hindi yung sarili mo yan. No offense to ha. Bato-bato sa langit. Don't be a priest. Be alalay. Okay? Ano po tayo? And let's expect that they will bless us. Kasi yan. Nakapagpasalamat naman tayo. Di ba? Dear, tayo ay nakatayo na. Brother, Let's pray. Lord, salamat po sa gawin ito. Salamat po sa katatapos sa mga service. Lord, kayo po para po sa mga kayo namin, Lord. Kayo namin po sa mga kapatid na ikinaikan ng Jesus. Amen. Family of God. So, family, let's sing the song in
Tayo po manalangin. Maraming Diyos na sa langit. Salamat po sa pagpapakain sa amin. Salamat po sa paggabay niyo sa amin sa araw ng buhay. Salamat din po sa mga Bible reading po siya namin na kayo po ay po sa mga gawain ng mga salita. Salamat din po Lord sa iyong salita na ipapastor ito sa pamamagitan ng mga pastor. Kayo po siya, bigyan mo siyang karungan ng talino na kung saan motivate sa amin pag-aaral sa ito. Salamat din po Lord sa encourage po sa bawat sa amin po sa dawal po sa amin mga ulam. Sa gabi ito Lord, kami po ay salamat sa pagtulay niyo. Lalo po yung ibayang palaksin sa pananampalataya. Sa araw ng linggo Lord, sa araw ng Sabado, bigyan mo kami ng covenant na kami mayroon po up sa mga lapses namin Lord. Bigyan kami ng salamat sa gabi ito. Patnubay niyo. Kayo po kami sa patuloy sa aming masamantalang tahanan. Kayo po ay salamat sa mga Kristo. Amen.